Hinaharang ngayon ang lahat ng masasakyang papasok sa Marawi City dahil delikado pa rin ang sitwasyon sa loob ng city proper. Hindi rin pinapayagang makapasok pati ang mga naghahatid sana o maghahatid sana ng tulong sa mga residente. Pinaputukan din ng mga sundalo ang convoy ng nagpakilalang dating konsehal na nagpumilit pumasok ng Marawi para mag-rescue daw ng kamag-anak. Live mula sa Iligan City, may report si Emil Sumangil. Emil? Jessica, lalong nagigpit ang militar at pulisya sa mga checkpoint papasok ng city proper ng Marawi. Kanina nga, nagkaputukan sa isa sa mga checkpoint matapos na magmatigas ang isang convoy ng mga sasakyan na lumusot patungong Marawi City Town proper. Nakastandby ang aking team sa checkpoint papasok ng city proper ng Marawi nang harangin ng mga pulis ang convoy ng mga sasakyang ito. Sunod tayo. Pero hindi inintindi ng mga sasakyan ng roadblock at nilagpasan ng mga pumaparang pulis. Pinutukan na sila sa checkpoint. Pero dumiretso pa rin ang convoy. Ayon sa pulisya, dapat may authorization mula sa AFP ang sino mang papasok. Very short lang, sir. Wala talagang dapat pumasok sa mga oras na to dyan sa area, sir. Hindi talaga pwede. For safety. Pati ang sumunod na convoy na magkakati daw ng tulong sa mga naiipit na residente, hinarang. Ilang saglit pa, bumalik sa checkpoint ang unang convoy na pinutukan ng mga pulis. Nagpakilalang dating konsehal ng Marawi City ang sakay nito. Nirescue raw niya ang kanyang lolo. Hinold muna sila ng pulisya. Sino mang tao na yung lolo niya na hindi niya gustong sakloloy, kahit mamatay kami siguro, kukunin namin siya. Anong araw po kayo nakakita ng maute? Merkules, Webes, Biyernes, Sabado, Linggo? Sabado yan kayo? Sabado, meron pa ho. Nandun pa sila. Oh, nandito sila. Ayon sa PNP, peligroso pa rin na pumasok sa Marawi City proper. Kahapon, 2 bomba ang agad na dinetonate ng PNP staff matapos nila itong makita sa tabing kalsada. Critical ang area na ito dahil ito ang daan papasok sa paupahang ito na bordado ng bala na sinasabing pinagkutaan ng Maute Group. Nakapasok ang aking team dito kasama ang PNP. Nakuna namin ang pinagkainan ng Maute, ang kanilang mga damit at iba pang gamit. Na-recover naman ng Philippine Marines ang mga malalakas na uri ng baril at bala, radio equipment at iba pang gamit ng Maute sa iba pang lugar dito sa Marawi City. Napasok na rin ng Marines ang barangay Malutlot, Marawi City na pinagkutaan daw ng Maute. Walang taong makikita sa mga lansangan, maraming establishmento ang nagkasira-sira na ang mga salamin at pader matapos maratrat ng bala. May pader pang sinulatan ng katagang ISIS. Sa kabila nito, meron pa rin nagmamatigas na ayaw umalis sa kanilang bahay. Kapag punta kami sa evacuation center, ang problema, ang pagkain at saka yung mga gamot namin mga anak, yung mga anak namin na nasasakit yan. Sa isang moske, merong residente na ayaw ding umalis para hindi raw ito mapasok ng masasamang loob. Yung mosque namin, yan po yung pamamaraan para makuha namin yung tulong ng Allah sa nangyayari ngayon. So sa ngayon, safe pa naman ngayon. Samantala, Jessica, kada oras na daragdagan ng mga armas ng Maute na nare-recover ng militar sa pagpapatuloy ng kanilang opensiba. Jessica. Emil, pakidescribe mo nga sa amin, paano nyo naman nalalaman kayong mga nagko-cover no, sa media? Paano ba nalalaman kung saan kayo pwedeng pumasok? Kasi kanina may nakita ko dun sa video mo no, na nakalapit kayo dun sa mga militar pero maya-maya sinasaway na kayo. Kasi I'm sure maraming nagtatanong, hindi ba delikado ang ginagawa ng media na pumapasok dun sa mga lugar na sinasabi nga ng militar hindi pa pwedeng pumasok? Emil? Sa mga pagkakataon na, Jessica, na mayroon kaming chance na makabuntot, halimbawa sa convoy ng militar, papasok sa isang lugar, doon kami nagkakaroon ng tsansa para madokumento kung ano ang isinasagawa nilang operasyon sa isang partikular na lugar. Pero kanina,
walang inilunsad na ground operation masyado na mula dito sa Marawi City proper. Ang ibig ko sabihin, yung mga nag-operate kanina ay yung mga tropa ng militar at pulisya na nakakalat na dito sa mga lokasyon kung saan di umano naroroon ang Mauti Group. So ang naging pasya ng aking team kanina ay umistambay muna dito sa sentro ng Marawi City. Ito nga yung tinatawag na Sarimanok area. Dahil dito sa area na ito, makikita mo lahat ng pumapasok, lumalabas, mapa militar, mapa pulis dito sa area ng yung mismong conflict zone. So may 3 oras tayong naka-standby dyan. Nag-aantabay tayo kung meron bang paggalaw ang Philippine Marines, ang Philippine Army, maging itong PNP SAF. Hanggang sa matsyempohan nga natin ang nagmamadaling convoy na yan na pumasok at tila ba sumasagitsit na nilagpasan itong roadblock na kontrolado ng Marawi City Police. Pero sa kalip nga na pumara, Jessica, nagmadali at nilagpasan lamang nito yung roadblock at ang mga sumunod na eksena, kung nakita mo naman kanina, nagpaputok na ng baril ito mga pulis at sa pagbalik na lamang, doon na nagkaroon ng linaw. Jessica. Kasi may mga nagtatangka pa rin mga sibilyan na i-rescue yung kanilang mga kamag-anak na na-trap doon, no? Katulad nga nung nakunan nyo, Emil. Kasi yun din ang tanong ko, bakit ba kasi nung panahon na sinabing dapat umalis na yung mga residente, hindi pa sila lahat umalis. Kaya ayun, may mga naiipit ngayon. Lalo parang ano ba to, itong Mauti ba, lumilipat-lipat ba sila ng kuta? Kasi katulad nung pinasok nyo na tadtad ng bala kamo, yun, wala na sila doon. Pero may reports din kasi, minsan nawawala sila sa ibang mga lugar, biglang sumusulpot din sa dati, yung mga pinagkutaan nila, binabalikan nila. Emil. Jessica, ayon sa Philippine National Police, maging dito sa Armed Forces of the Philippines, yung gusaling ating napasok kahapon ay ito yung isa sa mga unang gusaling kinontrol at ginawang main kuta ng Mauti Group, ng kubkubin nila, itong Marawi City. Pero makaraan lamang ang mahigit 1 araw, lumalabas sa ating computation na Huwebes ng madaling araw, mabilis silang napaatras mula dyan sa area na yan matapos na maging sentro ng military offensive at ng police operation. Yang area na yan, yan yung Malaklak Road, yan ang patungo dito sa MSU, Mindanao State University. Mabanggit ko lamang, Jessica, yung binabanggit mo ukol naman sa evacuation, parang kulang pa rin sa kaalaman lumalabas ang ating mga kababayan pagdating sa mga hinaing kung papaano at saan sila lalapit para magpa-rescue ng mga kamag-anak nilang nasa loob ng Marawi City proper hanggang sa mga sandaling ito. Ang lumalabas kasi, Jessica, dumidiretso sila sa Kapitolyo, dito sa provincial government ng Lanao del Sur. Diyan sila nagre-request ng assistance mula sa rescue team. Subalit, ang lumalabas, Jessica, hindi nakikipag-coordinate o marahil ay kulang sa coordination itong lokal na pamahalaan sa Armed Forces of the Philippines. Yung authorization lamang at yung escort sana ng mga sundalo ang magbibigay daan para mapasok nila ang Marawi City proper. Pero sa buong araw na ito, walang nakapasok halos na rescue team na magsasalba ng ating mga kababayan na ipit dahil wala silang authorization mula sa Armed Forces of the Philippines. Jessica. Maraming salamat at ingat kayo dyan sa Iligan at sa Marawi, Emil Sumangil.